Ito ang The Strongest Job is apparently not a hero or a sage, but an appraiser episode 1 to episode 2 compressed recap. Nagsisimula ang kwento kay Habiki, isang binata na tumatakbo para sa buhay niya sa isang bakanting lambak habang hinahabol ng isang kakaibang kunhong may sungay. Wala siyang ideya kung paano siya napunta roon o kung ano ba talaga ang humahabol sa kanya, kaya sobrang biglaan at nakakalito ang sitwasyon. Habang tumatakbo, napaisip siya kung anong klaseng nilalang yun, bigla siyang makarinig ng mahinang boses ng babae na nagsabing ang hinahabol sa kanya ay isang level 1 horned rabbit. Biglang tumalon ng halimaw papunta sa kanya, pero nakaiwas si Habiki sa huling segundo at napunta siya sa ibabaw nito, hanggang sa tuluyan niya itong maduraj at mapatay. Samantala, sa kailaliman ng gubat, may isang elf na babae na naglalakad sa gitna ng mga puno. Isang misteryosong boses ng lalaki ang gumagabay sa kanya, sinasabing magpatuloy siya sa silangan dahil may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya roon. Bumalik tayo kay Habiki, nakahinga siya ng maluwag matapos makaligtas, pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano yung narinig niyang boses. Nang tingnan niya ang phone niya, wala itong signal, kaya tuluyang nawala ang pag-asa niyang makahingi ng tulong. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Nagsimula siyang magutom at naisip kainin yung napatay niyang kuneho, pero umatras siya agad dahil hindi niya sigurado kung ligtas ba itong kainin. Biglang nagsalita ulit ang boses at ipinaliwanag na ang horned rabbit ay isang high-grade delicacy at masarap daw itong iluto sa stew. Dahil doon, napaisip si Habiki at nagdesisyon na dalhin na lang muna ang bangkay, kahit medyo nandidiri pa rin siya. Napansin niya na ang boses ay sumasagot lang kapag may tinatanong siya. Kaya sinubukan niya itong eye test, nagtanong siya tungkol sa backpack niya. Sagot ng boses, gawa raw ito sa materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Dito niya naisip, pwede rin kaya siyang eye scan. Nang itanong niya ito, biglang may lumabas na parang screen sa harap niya na nagpapakita ng kanyang stats. Tama ang pangalan at edad niya, pero nagulat siya sa nakalagay na trabaho, appraiser, provisional, isang bagay na wala siyang ideya. Dahil normal lang naman siyang high school student bago ito. Tinawag niya ang boses at tinanong kung sino ito. Sagot nito, siya ang kanyang status support, pero hindi raw siya pwedeng magbigay ng personal na impormasyon. Hindi natuwa si Habiki sa sagot, pero medyo gamaan ang pakiramdam niya nang makita kung gaano karaming skills ang pwede niyang matutunan. Interesado siya sa expert skill, kaya sinubukan niya agad gamitin, pero walang nangyari. Kaya naisip niyang simulan na lang ang tutorial, pero sinabi ng boses na nagsimula na ito kanina pa. Lalong nalito si Habiki, pero pinabayaan na lang niya muna. Sinubukan niya ang world map skill, at may lumabas na hologram sa harap niya. Pero nang tingnan niya ito, napagtanto niyang hindi pala ito tunay na mapa, trace lang ito ng dinaanan niya. Doon niya na-realize na paikot-ikot lang pala siya sa buong oras. Gamit ang impormasyong yun, inayos niya ang direksyon niya at nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng dapit hapon, may nakita siyang kalsada sa ibaba. Dahil sa sobrang excitement, nadulas siya at bumagsak ng diretso sa batong daan. Habang bumabangon siya, biglang inanunsyo ng boses na nakakuha siya ng title na Castaway in an Ice Sky. Nalito siya sa ibig sabihin nito. Habang nakatayo si Habiki, biglang may higanteng halimaw na lumitaw sa harap niya. Halos mawala na siya ng pag-asa. Pero sa isang iglap, may sumulpot na magic arrow mula sa kung saan at agad nitong pinabagsak ang halimaw. Napalingon siya sa gulat at nakita ang isang elf na babae na nakatayo sa ibabaw ng bato, siya ang nagligtas sa kanya. Bago pa sila makapag-usap ng maayos, inactivate ng misteryosong boses ang kanyang speech ability, kaya bigla niyang naintindihan at nasa salita ang wika ng mundong ito. Pagkatapos magpasalamat si Habiki, nagpakilala ang babae bilang Amelia. Napansin agad ni Habiki ang tenga nito at sinabi niyang gusto niya ang cosplay niya, pero halatang wala itong idea kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Amelia kung anong ginagawa niya sa Maze Eater Grassland, at ipinaliwanag lang ni Habiki na bigla na lang siyang napunta roon, na ikinagulat ng elf. Biglang inappraise ng boses si Amelia, at doon nalaman ni Habiki na totoong elf nga siya. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita sa stats na 56 years old na pala ito. Ipinaliwanag ni Amelia na ang Maze Eater Grassland ay isa talagang halimaw na nagpapanggap na simpleng damuhan. Hindi ito direktang umaatake, hinihintay lang nitong mapagod at maliga ang biktima bago ito kainin.
Doon napagtanto ni Habiki kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Bigla siyang niyakap ni Amelia at pinuri, iniisip na mga 10 years old lang siya. Pero nang sabihin ni Habiki na 16 na siya, agad siyang binitawan nito at nagulat na ganoon kaliit ang katawan niya para sa edad niya. Pagsapit ng gabi, nag-set up sila ng camp. Doon nalaman ni Habiki na sa mundong ito, adult ka na agad pag 15 ka na. Habang kumakain sila ng nilutong horned rabbit, tinanong ni Habiki kung nasaan sila. Sa sobrang gulat ni Amelia, napaspit take siya at natalsikan pa si Habiki ng tsaa. Agad siyang nag-sorry habang pinupunasan ito at sinabi na nasa Kingdom of Habraya sila. Sinabi ni Habiki na hindi niya alam yon dahil galing siya sa Japan, pero hindi ito kilala ni Amelia, kaya doon niya tuluyang na-confirm na nasa ibang mundo na talaga siya. Napansin ni Amelia na baka nalulungkot si Habiki dahil malayo siya sa bahay. Kaya inalok niya itong dalhin sa lungsod kinabukasan. Nagpasalamat si Habiki at gamaan ang loob niya. Habang natutulog si Habiki, pinagmamasdan siya ni Amelia at napagtanto na siya marahil ang precious thing na sinasabi ng spirit sa kanya. Maya-maya, nakatulog na rin siya. Sa panaginip ni Habiki, naalala niya ang dati niyang buhay, lalo na ang masasayang sandali kasama ang tatlong pinakamalapit niyang kaibigan, sina Amain, Kayoyuko, at Tiki, sa diner kung saan nagtatrabaho si Amain. Kahit lagi nilang tinutukso ang height niya, mahalaga pa rin sila sa kanya. Pagkatapos, nag-shift ang panaginip niya sa mismong araw na napunta siya sa mundong ito. Nagising siya at agad chinek ang phone niya. Iniisip kung gaano na siguro nag-aalala ang mga kaibigan niya. Tumingala siya sa langit at nakita ang mga kumikinang na berdeng hugis. Ipinaliwanag ng boses na yon ay isang protective barrier na ginawa ni Amelia para bantayan ang paligid. Doon tuluyang tinanggap ni Habiki na totoo ang magic at nasa ibang mundo na talaga siya. Dahil doon, nagtanong siya tungkol sa trabaho niyang appraiser, provisional. Ayon sa boses, ito ay isang job na ibinigay ng Diyos na may rarity rank na B, at nagbibigay ng kakayahang i-appraise o makita ang abilities at traits ng kahit anong target. Medyo overwhelmed pa si Habiki sa lahat ng nalalaman niya, kaya pinili na lang niyang matulog ulit. Kinabukasan, nagising si Amelia habang iniisip ang nangyari kahapon, kung paano niya nailigtas si Habiki at nakasama ito magdamag. Maya-maya, nagising na rin si Habiki, at sabay silang umalis papunta sa pinakamalapit na bayan, ang Lel. Habang naglalakad sila sa gubat, sinabi ni Amelia na aabutin sila ng mga 1.5 araw bago makarating doon. Habang naglalakad sila, sinabi ni Amelia na may mga halimaw sa paligid, pero huwag daw mag-alala dahil poprotektahan niya si Habiki. Nagulat pa siya nang malaman na nararamdaman ni Habiki ang presensya ng mga ito, at ipinaliwanag ni Habiki na dahil iyon sa world map skill niya. Lalong nabigla si Amelia nang marinig yun, dahil ang skill na yun ay may AAA rarity, sobrang bihira. Pero nang sabihin ni Habiki na isa siyang appraiser, provisional, parang hindi naman siya na-impress at tinuring lang niya itong parang biro. Hindi rin maintindihan ni Habiki kung bakit big deal ang world map, dahil para sa kanya, ipinapakita lang naman ito kung saan siya dumaan at kung may kalapit na halimaw. Naiinis si Amelia sa sobrang simpleng tingin niya rito, para sa kanya, napaka-importante nito para manatiling buhay. Sinubukan ni Habiki gamitin ang skill at nakita niya na may crystal horned rabbit sa malapit. Pagkarinig nito, biglang na-excite si Amelia dahil sobrang rare daw nito at pwedeng ibenta ng hanggang 200 gold coins. Agad niyang hinayla si Habiki at sinabing eyelid siya papunta roon. Sinundan nila ang rabbit mula sa malayo habang ginagamit ni Amelia ang magic niya para itago ang kanilang tunog at amoy. Hangang-hanga si Habiki dito at pinuri siya, pero binalik ni Amelia ang papuri, sinabi niyang mas amazing si Habiki dahil sa world map skill niya, at na kahit nun combat ang pagiging appraiser, napaka-importante niya sa kahit anong adventurer party. Ipinaliwanag pa niya na kung sasali si Habiki sa isang party, nasa likod lang siya para mag-support habang ang iba ang lumalaban sa harapan. Gusto sana ni Amelia na yayain siyang mag-party, pero nahiya siya. Kaya nagdesisyon siyang ipakita na lang ang galing niya para si Habiki na mismo ang mag-aya. Kinuha niya ang bow niya at naghanda bumaril, pero napansin ni Habiki na wala siyang arrow. Doon ipinaliwanag ni Amelia na ang job niya ay spirit archer, kaya kaya niyang gumawa ng arrow gamit ang hangin. Pinakawalan niya ang isang spirit arrow, pero sa huling segundo, nakaiwas ang rabbit. Nagulat siya dahil may escape skill pala ito na nagpapabilis ng pag-iwas.
Pero nang malaman ni Hibiki na hindi kayang gumamit ng skill ang rabbit habang umaatake, may naisip siyang plano, gawing pain ng sarili niya para magkaroon si Amelia ng malinaw na shot. Duda si Amelia sa plano, pero sinabi ni Hibiki na hindi naman matalino ang rabbit base sa appraisal niya. Biglang may tumayong mga pader na bato sa paligid ng rabbit, na naglimita sa galaw nito. Nakita nito si Hibiki na nakahiga sa bato at agad itong sumugod ng walang pag-iisip. At isang tira lang, patay agad ang rabbit. Nagulat si Amelia na gumana ang plano. Dahil sa pag-block ng lahat ng ruta gamit ang bato, napilitan ang rabbit na dumiretso kay Hibiki, at dahil mukhang harmless siya, hindi ito nagdalawang isip umatake. Biglang nag-notify ang boses kay Hibiki na nag-level up ang skills niya. Na ikinagulat niya dahil si Amelia naman ang pumatay. Ipinaliwanag ni Amelia na ginamit niya ang appraisal skill sa buong laban at inilagay pa niya ang sarili niya sa peligro bilang pain, kaya deserve niya ang level up. Samantala, sa langit, masayang pinapanood ng Diyos na nagdala kay Hibiki ang kanyang progreso. Pero pinaalala niya sa sarili niya na tutorial pa lang ito, mahaba pa ang landas na tatahakin ni Hibiki. Lumipat ang eksena sa Adventurers Guild, kung saan may isang babae na nagngangalang Ival na katatapos lang magparehistro bilang adventurer. Itinuro siya ng receptionist sa job board, pero sinabi ni Ival na may target na siyang quest. May hinahanap siyang isang bagay, isang napakahalagang bagay. Matapos nilang mapabagsak ang Crystal Horn Rabbit, sa wakas ay narating ni Hibiki at Amelia ang lungsod ng Roel. Dahil sobrang kapansin-pansin si Hibiki, parang ilaw sa dilim, agad siyang tinakpan ni Amelia gamit ang kapa nito para hindi siya mapansin ng iba. Plano nilang ibenta ang sungay ng halimaw, at sa kikitain nila, makakabili na sila ng mas maayos na damit. Kinahapunan, dumiretso sila sa Adventurers Guild. Pagpasok pa lang, napansin agad sila ng mga veteranong adventurers. Nagulat sila na may kasama ng bago si Amelia. Sa totoo lang, para sa kanila, mukhang hindi seryoso ang tandem, isang elf at isang clueless na bata. Pero may isang dumaan na mukhang bihasa na adventurer ang nagbigay ng kaunting encouragement kay Hibiki. Sinabi nitong magiging maayos ang takbo niya sa field. Kahit papaano, nabawasan ang kaba ni Hibiki kahit tinatreto pa rin siyang parang bata ng iba. Doon nila nakilala si Jul, ang receptionist at vice guild master. Agad napako ang tingin ni Hibiki sa fluffy na tenga nito, cat ears. Hindi siya makapaniwala na may totoong catgirl sa mundong to. Dahil espesyal ang dala nila, inayos ni Jul ang private meeting kasama ang guildmaster. Pagpasok ni Hibiki sa opisina, napahinto siya. Isang napakalaking lalaki ang nasa harap niya, sobrang solid ng katawan. At si Hibiki. Instant fanboy. Nagpakilala ang guildmaster bilang si Bals Delyard, ang haligi ng Adventurers Guild. Para kay Hibiki, parang nakaharap siya sa isang bayani. Dahil alam niyang ang payat niyang katawan, malabong umabot sa ganung level. Nauwi ang usapan sa sobrang random na fitness talk, kaya napilitan sina Jul at Amelia na pigilan sila at ibalik ang focus sa totoong dahilan ng meeting. Doon na nagsimula ang negosasyon. Ipinakita ni Amelia ang crystal, mas malaki kaysa sa nakuha niya dati. Agad namang na-impress si Bals at nag-offer ng 400 gold coins. Para kay Hibiki, parang sobrang laki na nito. Pero hindi pa tapos si Amelia. Hindi siya papayag sa mababang presyo. Ayon sa kanya, yung crystal na nakuha niya noon ay nabenta ng 230 gold coins, at mas maliit pa yun. Kaya ngayon, humihingi siya ng 800 gold coins. Halos mapang-anga ang guildmaster, sobrang taas ng hinihingi niya. Sinubukan niyang magbaba ng presyo, paikot-ikot sa negotiation, hanggang sa umabot sila sa 700 gold coins. At yun mismo ang target ni Amelia mula sa simula. Napilitan si Bals na pumayag, kahit ibig sabihin, siya mismo ang sasalo ng sobrang halaga mula sa sariling bulsa. Habang masaya si Amelia sa panalo niya, umaasa rin siyang mapapahanga niya si Hibiki at kusang sasama ito sa party niya. Pero sa sobrang excitement, may nangyaring nakakahiya sa kanya. Kaya agad pinatalsik ni Jul sina Hibiki at Bals palabas ng kwarto bago pa nila mapansin. Habang naghihintay sa labas, may bagong notification si Hibiki na abot na niya ang level requirement para sa skill na tutorial. Ang skill na ito ay parang safety net para sa mga taong mataas ang tsansang mamatay agad. Sa madaling salita, parang may plot armor siya, tinutulungan siya ng Diyos ng mundong ito para matuto at mabuhay.
Pero habang pinapaliwanag ng system, may narinig siyang isa pang boses. Hindi yun galing sa system. Boses yun ng Diyos mismo. At gusto nitong purihin siya ni Habiki para mas swertihin pa siya sa future. Sandaling natarante si Habiki, pero pinakalma siya ng Diyos. Sinabi nitong matagal na niya itong binabantayan, at siya ang dahilan kung bakit hindi pa ito namamatay sa kalokohan niya. Pagkatapos magpaalam ng Diyos, sinabi ng system na dahil nag-level up ang tutorial skill, mawawala na ang guide skill niya. At sakto, lumabas na si Amelia. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, nakatanggap siya ng isang urgent na sulat mula sa kanyang bayan. Kailangan siyang bumalik agad, wala siyang choice kundi sundin yun. At dahil hindi niya pwedeng isama si Habiki, sa ngayon, kailangan muna nilang maghiwalay ng landas. Doon na-realize ni Habiki, yung guide na tinutukoy ng system, walang iba kundi si Amelia mismo. Kaya ang biglaang paghihiwalay nila, hindi rin madaling tanggapin ni Amelia. Alam niyang baguhan pa lang si Habiki, at siguradong mahihirapan itong makibagay sa lungsod. Kaya bago pa siya umalis, kinausap na niya si Jewel para bantayan si Habiki. Inayos na rin niya ang matutuluyan nito sa Ina Smiling Goddess. Bago sila tuluyang maghiwalay, inalok ni Habiki na ibalik na ang kapa ni Amelia, lalo na't halos kada 5 segundo ay napapahiya ito sa suot niya. Pero sa sobrang hiya, bigla na lang tumakbo si Amelia palayo. Bigla siyang nabangga ng isang babae sa may gate ng lungsod. Ang pangalan niya ay Ival. Pagkakita pa lang sa elf ears ni Amelia, agad na itong nagkaroon ng interes sa kanya. Tinanong niya kung pauwi na ba si Amelia sa kaharian ng Fanote, ang lugar kung saan karamihan ng mga elf ay nakatira. Sa sagot ni Amelia, lalo pang na-curious si Ival. At sa isang iglap, nagbago siya ng plano, sumama na lang kay Amelia. Halatang may tinatago si Ival. Samantala, si Habiki, mag-isa na naman. Buong araw siyang natulog, at mula noon, hindi na niya narinig ulit ang boses ng Diyos. Nang tanungin niya si Jewel tungkol sa posibilidad ng ibang mundo, sa halip na sagutin ng maayos, itinuro pa siya sa isang house of pleasure. Kaya napagdesisyonan na lang ni Habiki na sarilinin ang sikreto niya tungkol sa ibang mundo, ayaw niyang magmukhang kainahinala. Maya-maya, pumasok ang innkeeper na si Tanya at inalok siya ng hapunan. Doon naisip ni Habiki, hindi siya pwedeng umasa lang sa perang nakuha nila. Kailangan niyang maghanap ng trabaho bago maubos ang funds niya mula sa Crystal. Kaya binuksan niya ang status system at tinanong kung anong klaseng trabaho ang bagay sa kanya. At gaya ng inaasahan, hindi siya pwede sa combat. Pero napansin niya, may mga bagong skills na na-unlock. Isa dito ang medical book. Ayon sa system, kaya nitong turuan si Habiki ng kahit anong medical procedure. Pinilit siya ng system na tapusin ang buong libro nang walang pahinga. Sa kabilang banda, sa labas ng lungsod, magkasama na sina Amelia at Ival. Habang naglalakbay, halos si Habiki lang ang bukang bibig ni Amelia. Dahil dito, napaisip si Ival, parang nahulog na yata sa pag-ibig ang elf. Pero naputol ang usapan nila nang makita ni Amelia ang isang pamilyar na mukha sa di kalayuan. Si Stalia, ang chef maid niya. Halatang sobrang protective siya, at agad niyang napansin na may kakaiba kay Ival. Pero si Amelia, wala pa ring duda. Para sa kanya, si Ival ang unang taong kusang sumama sa kanya. Balik sa lungsod, natapos na ni Habiki basahin ang buong medical book. Pagkatapos, sa lahat ng oras na to, iisa lang ang kasama niya, ang boses ng status system. Kaya naisip ni Habiki, bigyan ito ng pangalan. Tinawag niya itong Sapo. Pagbalik niya sa Adventurers Guild, isang kaguluhan ang bumungad sa kanya. Yung adventurer na si Jade, ang taong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob noon, ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Wala na itong malay, putol ang kanang braso, at halos maubos na ang dugo niya. Nagpapanik ang party niya, kailangan nila ng tulong ng guildmaster para mapigilan ang pagdurugo. Pero wala si Bals. Sa isang iglap, napatingin si Habiki sa kondisyon ni Jade. At doon niya naisip, kaya niyang tumulong. Gamit ang bagong medical skill niya, sinubukan niyang humanap ng paraan para iligtas ang lalaki. Sa una, nagduda ang ibang adventurers. Isang appraiser lang siya, ano bang alam niya? Doon niya natuklasan ang tunay na problema. Hindi lang basta sugat, nalasan si Jade ng Death Poison. Isang nakamamatay na laso na nagpapahirap pigilan ang pagdurugo. Agad nagbigay ng solusyon si Sapo.
Ang tanging paraan para maligtas siya ay gamit ang dalawang high-level healing magic, Hyper Cure at Perfect Heal. Problema, kailangan ito ng napakalaking mana. At si Habiki, may 56 na mana lang. Hindi sapat, kahit kaunti. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil wala ring ibang tao sa guild na kayang gumamit ng ganong klaseng magic. 4 na minuto na lang. Desperado na si Habiki, kaya naglabas si Sapo ng isa pang option. Ang technical skill, contract. Sa pamamagitan nito, pwedeng manghiram si Habiki ng mana mula sa ibang adventurers. Walang pag-aalinlangan, agad lumingon si Habiki sa mga kasama ni Jade. Nakiusap siya, kung gusto nilang mabuhay ang leader nila, kailangan nilang ibigay ang mana nila. Isa-isa, pumayag ang bawat miyembro. Unti-unting tumataas ang mana ni Habiki. At sa wakas, umabot sa kinakailangang level ang mana ni Habiki. Walang sinayang na oras. Agad niyang ginamit ang Hyper Cure. At sa isang iglap, hindi lang napigilan ang pagdurugo, kundi tuluyang gumaling ang katawan ni Jade. Sa wakas, nakuha rin niya ang sarili niyang hero moment. Pero hindi ito nagtagal. Dahil sa sobrang pagod, agad na nawalan ng malay si Habiki. Pero bigla siyang gin-icing ni Sapo, sunod-sunod na notifications ng level up ang bumungad sa kanya. Maya-maya, pumasok si Jul para tingnan kung ayos na siya. Kahit na nailigtas niya ang buhay nito, hindi pa rin maiwasan ni Habiki na maliitin ang sarili niya. Para sa kanya, hindi yun tunay na tagumpay. Kasi umasa lang siya sa mana ng iba. Pero ang taos-pusong pasasalamat ni Jul, unti-unting nagpaga ng loob niya. Pero may isa pang mahalagang usapan. Mahigpit na pinayuhan ni Jul si Habiki, huwag na huwag niyang ipapakita sa iba ang tunay niyang kakayahan. Ang ganitong klaseng healing magic, hindi lang humahanga ang maakit, kundi pati mga taong gustong samantalahin siya. Mga linta na gagamitin lang siya. Kaya imbes na ilantad ang sarili, mas mabuting sumali siya sa isang adventuring party para may proteksyon siya. Pero para kay Habiki, ayaw niyang maging pabigat sa iba. Kaya nag-alok si Jul ng isa pang opsyon. Kung ayaw niyang umasa sa party, pwede siyang kumuha ng sariling bodyguard. At ayon kay Jul, may isang tao sa Slave District na posibleng perpekto para sa kanya. Kung nagustuhan mo ang kwentong to at gusto mong malaman kung paano magiging pinakadelikado at pinakaimportante ang isang mahina na appraiser, siguraduhin mong i-like mo ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell dahil sa susunod na part, mas lalalim pa ang mundo ni Habiki, at mas marami pang sikreto ang mabubunyag. Kita-kit sa susunod na recap.